Magandang araw po ulit mga kabayan at tayo po ay magluluto ng 5 putahe at ito po ay order ni Ma'am Pen ng Chicago, USA para sa 30th birthday celebration po ng kanyang anak. Sila po yata ay taga Laguna pero si Ma'am Pen po ay nasa Chicago, USA. Binabati ko rin po ang kanyang anak na si Michael na magdiriwang naman ng kaarawan sa July 23. Yon, happy birthday po kay Ma'am Princess Joy, yan. At kay advance happy birthday din po kay Sir Michael sa July 23. So tayo nga po ay magluluto ng 5 putahe. Yan po ay na-prepare na natin kahapon. Nandyan po yung ating embutido. Tapos na marinate na natin yung ating pangkalderetang baka. Na-blanching na natin yung ating tuwalya ng baka. Tapos ay napakuluan na natin yung ating pang pork puchero na liempo at magluluto rin po tayo ng fish fillet. So, umpisahan na po natin at ito ay maaga-aguli ang pipick upin po nila ito. Mga alas 10 ng umaga, kailangan tapos na natin. Nag-init na po ako ng kawali dito at tayo mag-umpisa ng magsalang. Salang po natin dito, kalderetang baka at yan eh, medyo matagal-tagal. Lagay po tayo ng tamang amount ng mantika. Tapos margarine. Yan po natin ang bawang. Lagay po natin yung ating chorizo. Chorizo de Bilbao. Isa po natin yung tomato sauce. Tapos yung ating po minarinate na baka. So yan po ay minarinate ko na kahapon para tayo dire-diretso na. At kung gusto nyo pong mapanood ang full video niya na pagmamarinate ng mga ulam, ay doon, panoorin nyo lang po yung aking mga previous vlog na doon po ang mga buong proseso. Pati yung paggagawa ng embutido. Haluin lang po natin yan at ating tatakluban. Hihiwaan lang po natin yung ating liempo para pag naprito natin ay maaluang gayate. Para pati mapasok ng mantika yung loob. Yan, ganyan. Okay na. Salang na ho natin. Tatakpan natin. Gagayatin din po natin yung ating fish fillet.
Habang may nakasalang tayo doon para matimplahan na rin natin. Yan o, ganyan lang po kalalaki. O depende sa gusto nyong gayat, kung gusto nyo pampaliitin, nasa sa inyo na. Timplahan po natin yung ating fish fillet. Lagay tayo ng paminta. Fresh garlic. Lagay din po tayo ng itlog. Kalamansi. Chicken powder. Harina. Haluin lang po natin. Yan, okay na ho ito. Haluin po muna natin itong ating ayan, nagsabaw na. Baka nadikit ang ilalim. Takip ulit. Dito naman tayo sa kabila. Balik na rin natin. Ito. Hop. Hanguin na po natin yung ating liempo. Okay na po yan. Crispy na yan. Lagay po natin sa strainer. Kailangan juicy pa rin ho ang loob niya, pero yung labas ay crispy. Oh. Babawasan po natin yung mantika. At piprito tayo dyan ng ating patatas, saging, at carrots. Prito po natin yung saging. Unahin natin yung saging. Pwede na ho yung ating saging. Sama natin dyan sa ating liempo. Tapos patatas and carrots. Okay na po yan. Hanguin na natin yung patatas and carrots para maprito natin yung ating embutido. Prito po natin dito yung ating embutido. Okay na po itong ating embutido. Lagay po natin dyan sa strainer para nakakatulo ang mantika. Kasalang po natin dito yung ating tuwalya. Deep to ripe. Gamit po tayo ng pressure cooker para mabilis-bilis. Lagyan natin ang asin. Yan. Tapos, takloban na po natin. Okay, mga 40 minutes mga kabayan. Pagka nasingaw na, orasan natin, 40 minutes. Giyatin po natin yung ating pamputsero. Oh, ganda, juicy ang loob.
crispy on the outside. Pangko natin ito. Tingin natin. Oh, malambot na. Lumambot din. Ito na po tayo ng patatas and carrot. Tapos lagyan po natin ng liver spread. Dahil lang po natin yung liver spread at pag naparamihan maglalasang liver spread yung ating kaldereta. Matatalo ang lasa ng baka. Takipang puli natin. Palambutin muna natin saglit yung patatas and carrot. Okay na itong ating oxtail. 40 minutes na nakalipas ay atin ang patay ng apoy para magamit natin yung kalam. Palalamigin po muna natin ito. Ito natin lagay. Ang ating kaldereta. Uy, malambot na. Lagay na po tayo ng olives. Green olives. Lagyan din natin ng bell pepper. Lagyan natin ng konting pampaanghang. Tayo ng hot sauce. Tapos maglagay rin po tayo ng aromatics, dahon ng laurel. Lagyan din natin ng keso. Para cheesy ang ating kalderetang baka. Maraming keso. Haluin lang po natin. Tapos atin lang po siyang iin-inin. Hindi na po natin tatakpan, pabayaan lang po natin kumulo, igay-igahin natin para kumapit yung sasalaman. Okay na itong ating beef caldereta. Quality na, hangoy na po natin. Lagay natin dito sa ating catering tray.
yan na po ang ating beef caldereta. Kukulo po tayo ng tubig, lagyan natin ng asin, at magbablanching po tayo ng gulay ng kare-kare. Unahin po natin yung sitaw. Hanguin po natin yung sitaw. Okay na ho yan. Lagay natin sa strainer. Sunod natin ang talong. Kala po tayo dito ng putsero. Habang binablanching natin yung ating gulay doon sa kabila. Lagay tayo ng mantika. Star sa kusina, Star margarine. Isa na po tayo ng bawang. Luluto-lutoy lang po natin yung ating bawang. Huwag lang nating susunugin. At pag nasunog, mapait. Sibuyas. Lipat tayo dito sa kabila at hahanguin po natin yung talong. Baka maglanto tayo yung ating talong. Tapos, sunod po natin yung pechay. Pechay na Tagalog. Balik ulit tayo dito sa ating ginigisa. Maglagay na po tayong tomato sauce. Gisa po natin yung tomato sauce para hindi siya maasim. Tapos ilagay po natin yung ating pinaritong liempo, saging, patatas, and carrots. Lagyan natin ng Hans pork and beans. Garbanzos. Timplahan po natin. Paminta. Brown sugar. Tapos maglagay din po tayo ng Del Monte pineapple juice. Lagyan din po natin ng kaldo, yung ating pinagpakuluan ng liempo. Okay. Lagyan din po natin ng ketchup. Banana ketchup. Haluin lang po natin. Tapos atin po yung pakukuluin. Takloban natin. Tapos dito naman tayo sa kabila. Hanguin natin itong pechay. At baka malayot na. Lagay rin po natin sa strainer.
Buksan po natin to. Nakulo na. Ang bango-bango. Lagay po natin yung repolyo, bell pepper, tapos Baguio beans. Pakuluin lang po uli natin. Kaya nating maluto yung huling gulay nating nilagay. At yan naman po yung saglit lang natin pakukuluan para hindi overcook. Okay, hayaan natin kumulo. Okay na ito mga kabayan. Ito na po ang ating puchero. Quality. Okay na ito. Hanguin na natin. Lagay po natin sa ating catering tray. Dalawahin natin catering tray, dalawang tray. Yan, okay na ho ang ating puchero. Prito po natin yung ating fish fillet. Atin mo nang lalagyan ng breadcrumbs. Igulog natin sa breadcrumbs. Tapos ihulog natin sa kawali. Salang po tayo dito ng kare-kare, ox stripe. Ilagay po tayo ng mantika. Mantika. Tapos, gagawa muna po tayo ng aswete oil. Meron tayong aswete seeds. Pakulain lang po natin yung aswete seeds natin. Okay na po yan. Pag-isa na tayo ng bawang. Luto na po ang bawang. Lagay natin yung ating giniling na mani. Ito po ay doon sa mismong pagilingan ko binili. Pinagiling ko po yan. Kaya yan ay purong mani.
tunawin lang po natin. Isa natin yung giniling na mani. Ang bango. Tapos maglagay din po tayo ng giniling na malagkit o rice flour. Ihulog po natin yung ating ating pinalambot na tuwalya. Malamig na ho yan, wala ng pressure. Malambot na po yan. Pero testingin din natin at baka makunat pa. Tingnan natin. Yo, malambot na. Tamang-tama, oh, malambot na. Lagay na ho natin kasama yung sabaw. Tapos haluin lang po natin. At yan po ay lalapot. Dahil sa nilagay nating giniling na bigas, giniling na malagkit na bigas. Okay, pakuluin lang po natin yan. Balik na rin po natin yung ating fish fillet. Lagyan lang po natin ng isang perasong beef cubes para mas masarap. At di na po natin ito lalagyan ng pampaalat kasi may lasa po yung nilagay nating kaldo. Ayan, tamang-tama na rin kanyang lapot. Hayaan lang po natin makuluan pa para lumasa yung tuwalya sa sauce. At yung gulay po nito, atin na pong ibubukod. Bukod natin yung gulay, ihiwalay natin. Para sila na lang ang separate, pagsamahin na lang nila pagkakain na sila. Okay na po ito, oh. Hanguin na natin itong ating beef tripe kore-kore. Lagay po natin sa catering tray. Yan na po ang ating beef tripe kare-kare. Hiwalay na lang po natin ang gulay niyan. Okay na itong ating fish fillet. Hanguin na natin. Lagyan natin sa strainer. Salain po natin yung mantika para yung susunod nating piprito ay hindi mangitim. Masusunog po kasi ang ating mantika pag hindi natin ito tinanggal. Sasalang po ulit tayo.
Okay na po natin to. Okay na yung ating fish fillet. Gagawa po tayo ng sauce ng fish fillet. Meron po tayo dito dinurog na bawang. Tapos mayonnaise. Paghahaluin lang po natin yan. Yan ang ating pinaka-sauce. Mayo garlic sauce. Haluin lang po natin. Maigi. At ganun lang po kasimple ang natin sauce. Fish fillet with mayo garlic sauce. Ayan, okay na po yan. Sasali na lang po natin yan sa lalagyan na malinis na may takip. So yung mga kabayan, nandito yung paluto ni Ma'am Pe ng Chicago, USA. Marami pong salamat ma'am sa tiwala at happy 30th birthday po kay Ma'am PJ. Ayan. Kay Ma'am Princess Joy. Happy 30th birthday po. So nandito yung fish fillet with mayo garlic sauce. Ang ating beef caldereta. Puchero, 2 tray. Yung ating Batangas embutido. Kare-kare at ito po yung kanyang gulay. Bali 5 putahe po yan. At sa mga gusto po magpaluto, message lang po kayo sa aming Facebook page at pag available po ang date ay kayo po ipagluluto ko. So ito ay imi-meet up natin sila ma'am dito sa may barangay Pinagkawitan, Lipa City, Batangas. Gusto ko rin lang po magpasalamat kay Ma'am Aida Lintal ng Malbar, Batangas at sila po ay naging customer doon nung nakaraang araw ay hindi na lang po natin na-vlog. So yan, marami po uling salamat kay Ma'am Aida Lintal. Ingat po lagi tayo lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Aha. Ari-kari po. Ari po ay puchero. Nakabukod sir yung gulay niyan. Embutido yan sir. Batangas embutido. Tapos yun sir, fish fillet. Luto na rin po ito. Luto na po yan sir. Ano yun na lang sir, i-slice yun. Saan kayo sir nagmula? Santo Tomas. Santa Clara. Dadalhin ko pa sa yan, Binyan. Binyan Laguna sir. Edi kayo, startol na kayo. Yeah, thank you kay sir. Ano pangalan niyo sir? Nathan po. Yeah, thank you kay Sir Nathan. Ayan.